Naguguluhan si Zofan kung nakakakilabot na aura ba raw itong nararamdaman niya sa kanyang sense skill o talagang kakaiba lang ang aura sa napuntahan niyang ice field. Ang direksyon nga raw kung saan nagmumula ang aurang ito ay doon din mismo sa kanilang destinasyon. Napapaisip din ang ating bida kung ano nga raw kaya ang dahilan, pero simula nga raw nang makarating siya doon ay kanina pa siyang hindi mapalagay. Hindi nga raw siya pamilyar sa lugar kaya mas kailangan niyang maging maingat. Kailangan niya nga rin daw siguraduhin na hindi siya mapapalapat sa kakaibang aura na kanyang nararamdaman. Mabilis na nakapaglakbay si Zofan dahil agad itong nakakaiwas sa tuwing may nararamdaman itong panganib. Sa ngayon ay naglalakad na ito patungo sa isang malaking tulay. Nagtaka ang pinuno ng isang grupo kung bakit daw naunahan pa sila ng batang representative ng Jinhai City. Mukhang sinuwerte nga raw ang batang ito dahil wala itong nakasalubong na crystallized teeth shadow leopards kaya mas mabilis itong nakarating doon. Sinabihan ng isang lalaki ang ating bida na kung gusto pa nga raw nitong mabuhay ay mas mabuti pang bumalik na lang ito. Sinabi rin ng isang lalaki na hindi nga raw laging gagana ang swerte nito, kaya mas mabuti pang maduwag na lang ito kaysa mamatay ito ng walang saysay. Pagkadaan ni Tan Aoshi ay sinabihan din ito ang ating bida na tama nga raw ang sinasabi ng iba na manatili na lang ito sa loob ng kampo. Hindi na nga raw dapat ito lumahok pa sa excavation ng Starfall Elemental Mine dahil maaaring manganib ang buhay nito. Pare-parehas ang payo na natatanggap ni Zofan dahil isa sa mga kapangyarihan ng Ghost Face Covering ay ang itago ang totoo niyang lakas. Maging ang isang War God level powerhouse ay hindi rin matutukoy kung gaano na ngayon kalakas ang ating bida. Naisip ni Zofan na kanina pa nga raw siyang minamaliit ng lahat nang dahil sa gamit-gamit niya ngayon ang isa sa mga special effect ng Ghost Face Covering. Pero normal lang daw ito, nakarating nga raw siya sa War God Realm sa ganoong kabatang edad kaya wala ring maniniwala sa kanya kahit na ipagkalat pa niya ito. Nainis si Tan Aoshi noong bigla na lang siyang harangan ni Zofan sa kanyang paglalakad. Sinabi ng ating bida sa lahat na bibigyan niya nga raw ang mga ito ng payo dahil parte nga raw sila ng iisang bansa. Pinag-iingat niya ang mga ito dahil may kakaibang araw sa tulay na kanilang dadaanan. Sinabihan ng mayabang na lalaki ang ating bida nang wag nga raw itong magsalita ng mga walang saysay na bagay. Ang grupo nga raw na pinamumunuan niya ay isang War God level team, kaya hindi nga raw sila matatakot kahit mapalaban pa sila sa isang hukbo ng mga Monster Kings. Hindi rin nakinig ang unang grupo at pinagpatuloy ang pagdaan sa nasa harapan nilang tulay. Noong nasa sentro na sila ay bigla silang nagtaka kung ano ba raw itong mga tunog na kanilang naririnig. Agad na sinabihan ng pinuno ng unang grupo ang kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang mag-ingat dahil may mga papalapit nga raw sa kanila. Kinabahan ang grupong ito noong makita nila ang paglapit ng napakaraming crystallized teeth shadow leopards. Tinawanan lang ng mayabang na lalaki ang unang grupo. Natatakot na nga raw agad ang mga ito kahit na mga A-rank monsters lang naman ang mga humaharang sa kanilang halimaw. Ang ganoong klase nga raw ng mga halimaw ay sisiw lamang para sa kanilang grupo na nagmula sa Nanjuo City. Kumilos na ang grupo ng mayabang na lalaki, sinabihan din ito ang ating bida na ipapakita niya nga raw dito kung paano ba makipaglaban ang mga totoong malalakas. Napigil ng isang lalaki ang pag-atake na ginawa ng isang halimaw. Pero hindi lang pala simpleng pag-atake ang binabalak na gawin ng mga crystallized teeth shadow leopards. Sinabihan ng mayabang na lalaki ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat daw ang mga ito dahil may kakaibang araw sa mga mata ng mga kalaban nilang halimaw. Nawasak ang kalasag ng isang lalaki nung bigla na lang sumabog ang katawan ng crystallized teeth shadow leopard na umatake sa kanya. Nagtaka si Tan Aoshi kung bakit nga raw pinapasabog ng mga A-ranked monsters ang kanilang mga sarili. Naguguluhan siya kung ano ba raw ang nangyayaring ito. Sinabihan ng mayabang na lalaki ang kanyang mga kagrupo na kailangan na nga raw nilang umatras dahil mukhang balak nga raw silang idamay ng mga crystallized teeth shadow leopard sa pagpapakamatay ng mga ito. Sa dami ng sumabog na halimaw ay tuluyan ng nawasak ang malaking tulay. Mabuti na lang at higit na mas malakas ang mga ito kumpara sa mga normal na tao kaya hindi nila problema ang bumagsak ng ganoong kataas. Nainis ang mayabang na lalaki dahil wala pa nga raw silang nababalitaan na pinapasabog ng mga crystallized teeth shadow leopards ang kanilang sarili bilang kanilang pang-atake. Napapaisip siya kung epekto lang ba raw ito ng isang special mutation na nangyayari lang sa ganoong kalamig na lugar. Tinanong ni Zofan ang isang lalaki kung ano raw ang nakikita nito sa kanilang unahan.
Nakaramdam naman ng takot ang lalaking ito noong makakita siya ng napakaraming bangkay ng mga tao at halimaw. Mukhang nagkaroon nga raw doon ng isang matinding labanan, mukhang sa mga miyembro nga raw ng Icefield Federation ang bangkay na naroon. Sinabi ng natatakot na lalaki na naiintindihan na nga raw niya ang kanilang sitwasyon. Maraming nga raw miyembro ng Icefield Federation ang nasawi habang nagsasagawa ang mga ito ng excavation sa Starfall Elemental Mine. Kaya raw pala bigla na lang ng mga itong pinayagan na makilahok ang ibang organisasyon ng kanilang bansa dahil kinukulang na ang mga ito sa tauhan. Naalala ng mayabang na lalaki ang babala na sinabi sa kanila ng ating bida, kinwestiyon niya si Zofan kung saan daw nanggaling ang impormasyon nito at bakit nga raw hindi nito agad sinabi sa kanila. Sinabihan ng mayabang na lalaki ang ating bida nang sabihin nga raw nito ang lahat ng kanyang nalalaman kung ayaw nitong masaktan. Nagsalita si Tan Aoshi at sinabihan ng mayabang na lalaki na bakit nga raw ganoon ang inaasta nito. Malinaw naman daw na binalaan silang lahat ng ating bida bago pa nila nakaharap ang mga sumasabog na halimaw. Nagsalita rin ang pinuno ng isang grupo at sinabi na tama nga raw si Tan Aoshi, napakalinaw naman daw ng babala na sinabi ng binata pero sila itong mga hindi nakinig. Sinabihan ng Peak Novice War God na si Guiyu ang mayabang na lalaki na imbis nga raw na magpasalamat ito sa ating bida ay talagang nagawa pa niya itong questionin at takutin. Naisip ni Zofan na napakabait na nga raw niya para balaan ang mga ito dahil iniisip niya na iisa lang namang bansa ang kanilang pinagmulan, pero talagang minasama pa nga raw ng mga ito ang kanyang pagtulong. Nagsalita na ang ating bida at inulit ang tanong ng mayabang na lalaki kung saan daw siya kumuha ng impormasyon. Sumagot si Zofan nang wala na nga raw iba kundi sa sarili niyang mga mata. Sinabi niya sa mayabang na lalaki na gaya na lang daw ngayon, tumingin nga raw ito sa kanyang tabihan dahil may crystallized teeth shadow leopard na nagtatago sa kanyang anino. Tinanong ng mayabang na lalaki ang ating bida kung nagpapatawa ba raw ito, isang araw siyang war god level kaya imposible nga raw na hindi niya agad maramdaman ang presensya ng isang A-ranked monster. Kinabahan ng mayabang na lalaki noong mapagtanto nito na mayroon ngang halimaw sa kanyang anino. Ang nagtatagong halimaw sa kanyang anino ay isang novice monster king na tinatawag na twin-tailed crystallized teeth shadow leopard. Nabahala ang mayabang na lalaki nang mag-umpisa ng umatake ang nagtagong halimaw. Naiinis siya dahil wala na nga raw siyang oras para bunutin at ipangdepensa ang kanyang espada. Naisip ng mayabang na lalaki na mukhang ito na nga raw ang kanyang magiging katapusan. Nagulat si Guiyu nung isa-isa nang nagsulputan ang napakaraming halimaw, nagtataka siya kung bakit hindi man lang daw nila naramdaman ang presensya ng mga ito. Agad niyang binalaan ang lahat na mag-ingat daw ang mga ito, noong mapansin niya na hindi mga ordinaryong crystallized teeth shadow leopards ang mga halimaw dahil mayroon ang mga itong dalawang buntot. Maswerte ang mayabang na lalaki dahil agad na inatake ni Tan Aoshi ang papalapit sa kanyang halimaw. Sinabi ni Tan Aoshi na puro nga raw novice monster king level ang mga nagsulputan na halimaw, mukhang ang mga ito nga raw ang kumukontol sa mga sumasabog na crystallized teeth shadow leopards na nakaharap nila kanina. Sinabihan muli ni Guiyu ang kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang mag-ingat. Bukod nga raw sa napakabilis ng mga twin-tailed crystallized teeth shadow leopards ay nagagawa rin ng mga itong utusan ang kanilang mga alagad na pasabugin ang sarili ng mga itong katawan. Sinabi ni Tan Aoshi na hindi ba raw kalat-kalat dapat sa Icefield ang mga crystallized teeth shadow leopards, pero bakit nga raw napakalaki na ng bilang ng mga nakakaharap nila ngayon? Sinabi rin ni Tan Aoshi na marahil nga raw ay ang mga halimaw rin na ito ang dahilan kung bakit nahinto ang pagmimina sa Starfall Elemental Mine. Naisip naman ni Zofan na mali raw ng akala si Tan Aoshi, hindi nga raw ang mga crystallized teeth shadow leopards ang dahilan nito. Mukhang ang pinakadahilan nga raw nito ay matatagpuan sa malalim na bahagi ng lugar kung saan nagmumula ang nakakakilabot na aura na kanyang nararamdaman. Umungol ng napakalakas ang isang twin-tailed crystallized teeth shadow leopard para tawagin ang kanilang mga alagad. Kinabahan si Guiyu dahil naroon na naman daw ang mga halimaw na umaatake at pinapasabog ang kanilang mga katawan. Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Nangamba si Tan Aoshi dahil wala na nga raw siyang sapat na oras para iwasan ang mga ito. Sabay-sabay na muling pinasabog ng mga dumating na crystallized teeth shadow leopards ang kani-kanilang mga katawan.
Nagtaka si Tan Aoshi kung bakit wala man lang siyang tinamong pinsala matapos ang napakaraming pagsabog. Doon pa lang niya napagtanto na pinrotektahan pala siya ng ating bida. Napansin ni Zhou Fan na may isang halimaw ang palihim na papaatake sa kanyang likuran. Agad niyang ini-activate ang suppression effect ng kanilang resonance link at sinabihan ang halimaw nang lumayas na raw ito sa kanyang harapan. Hindi na naituloy ng isang crystallized teeth shadow leopard ang binabalak nitong pag-atake dahil binalot na ito ng matinding takot. Nagtaka na lang si Guiyu noong makita nito ang matinding takot sa mukha ng tumatakbong halimaw. Sinabi ni Zhou Fan kay Tan Aoshi na umalis na nga raw sila doon, may alam nga raw siya na madadaanan nila ng ligtas. Napansin ni Guiyu na papaalis na ang ating bida kasama si Tan Aoshi. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na sumunod daw ang mga ito sa dalawa at siya na raw muna ang bahala sa kanilang likuran habang tumatakbo sila. Habang naglalakad ay sinabi ni Zhou Fan kay Tan Aoshi na marahil nga raw ay wala na silang makakasalubong na mga crystallized teeth shadow leopard sa landas na kanilang tinatahak. Pero nabahala si Zhou Fan at tinanong ang apat na lalaki kung bakit nga raw sila sinusundan ng mga ito. Sumagot naman si Guiyu at sinabi na mukhang napakahusay nga raw ni Zhou Fan sa pagdetect ng panganib, may talento rin daw ito sa paghahanap ng ligtas na daan. Inalok ni Guiyu ang ating bida na pansamantala raw muna silang magkampi habang naroon pa sila. Pinaalala niya rin na pinagtanggol niya nga raw ito kanina sa grupo ng mayabang na lalaki. Pinakilala rin ni Guiyu ang kanyang sarili at sinabi na nagmula nga raw silang apat sa Hulan City. Tinawag din itong little brother ang ating bida at tinanong kung ano raw ang pangalan nito. Naisip naman ni Zhou Fan na napakabilis nga raw siyang tinawag ni Guiyu ng brother gayong kakakilala pa lang nila sa isa't isa. Humingi ng pasensya si Tan Aoshi at sinabi na nakalimutan na nga raw niyang pasalamatan ang ating bida. Binanggit niya rin ang kanyang pangalan at sinabi na kabilang nga raw siya sa Southern Military Region Special Forces. Sumagot naman si Zhou Fan at sinabi kay Tan Aoshi nang wala raw anuman, pare-parehas nga raw silang mamamayan ng kanilang bansa kaya natural lang na tulungan nila ang isa't isa. Naisip ni Zhou Fan na mukhang hindi nga raw siya nakikilala ni Sister Aoshi, pero normal lang daw ito lalo na't halos 10 taon na ang nakalipas nung huli silang nagkita. Lumapit si Guiyu at sinabi na tama nga raw ang ating bida, mamamayan nga raw silang lahat ng Xena kaya dapat lamang silang magtulungan. Tinawag niya muli ng little brother ang ating bida at sinabi na magsanib puwersa nga raw sila para makabuo sila ng isang napakalakas na grupo. Si Zhou Fan nga raw ang magtuturo kung saan ligtas na dumaan, at sila na nga raw ang bahala kung magkaroon man ng problema. Sa ganoong paraan nga raw ay siguradong makakarami sila ng makukuha sa Starfall Elemental Mine. Naisip ng ating bida na nasobrahan nga raw sa pagkamasigasig si Brother Guiyu. Natigilan si Zhou Fan noong may bigla itong naramdaman. Naisip niya na may sumusunod pa nga raw sa kanila, mukhang mga tao nga raw ito pero kakaiba ang nararamdaman niya. Sinabi ng ating bida sa kanyang mga kasamahan na kahit nga raw ano ang gawin nilang ingat ay talagang sinusundan sila ng panganib. Hindi na rin nagtagal at dumating na nga ang mga tao na naramdaman ni Zhou Fan. Nakilala ni Guiyu na ito rin ang mga kasama nila kanina, nagtataka siya kung paano sila ng mga ito nasundan. Nabahala si Tan Aoshi habang pinagmamasdan ang mga taong dumating. Napatanong siya sa kanyang mga kasama kung bakit nga raw parang katulad na ng mata ng mga halimaw ang mata ng mga taong ito. Tinanong ni Guiyu ang dumating na grupo kung ayos lang ba raw ang mga ito at kung mayroon ba raw silang problema. Bigla namang lumabas sa likuran ng grupong ito ang ilang mga crystallized teeth shadow leopards. Sinabi ni Tan Aoshi na mukhang kakampi na nga raw ng mga halimaw ang mga taong ito. Nagtanong si Guiyu kung posible ba raw na nahawaan sila matapos ang mga itong makagat ng mga crystallized teeth shadow leopards, mukhang ngayon nga raw ay naging isa na rin silang halimaw. Naisip ni Zhou Fan na mali nga raw ang mga sinabi ni Guiyu. Mukhang mga tao pa rin daw ang mga ito pero may kumokontrol na nga raw sa kanila gaya na lang ng kanina pang nangyayari sa mga crystallized teeth shadow leopards. Ang halimaw nga raw na kumokontrol sa mga ito ay nasa liblib na bahagi ng napuntahan nilang lugar. Agad na ini-activate ni Guiyu ang shield skill nito dahil napakarami nga raw ng kanilang makakalaban. Sinabihan niya rin ang ating bida na maghanap na raw ito ng daan kung saan sila ligtas na makakatakas. Agad na ginamit ni Zhou Fan ang kanyang sense skill para maghanap ng daan.
Nangangamba nga raw siya na baka wala siyang makitang daan pero susubukan pa rin daw niya ito. Noong sandaling nahulog nga raw sila sa malalim na lambak ay para na silang nabitag sa isang nakakakilabot na pugad. Pinagpatuloy ni Zofan ang pag-activate ng kanyang sense skill hanggang sa may nakita na siyang daan. Agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na magsisunod daw ang mga ito sa kanya. Natuwa naman si Guiyu at sinabihan ang kanyang mga kagrupo na bilisan nga raw ng mga ito ang pagsunod at siya na raw ang bahalang magbantay sa kanilang likuran. Sinabihan ni Tan Aoshi ang lahat na mas bilisan pa raw nila para hindi sila abutan ng napakaraming kalaban. Halos nag-uumpisa ng hingalin sina Guiyu nang dahil sa kanina pa silang tumatakbo. Patuloy pa rin na ina-activate ni Zofan ang kanyang sense skill para pakiramdaman ang kanyang kapaligiran. Huminto na siya ng pagtakbo noong maramadaman niya na hindi na sila hinahabol ng kanilang mga kalaban, agad niya rin sinabihan ang lahat ng ligtas ng araw sila. Pinasalamatan ni Guiyu ang ating bida dahil nagawa nga raw ulit nilang makaligtas ng dahil sa tulong nito, pinuri niya rin ang ating bida dahil pambihira nga raw ang taglay nitong talento. Natawa si Guiyu at sinabi na kanina pa nga raw silang magkasama ng ating bida pero hindi pa niya nga raw pala alam kung ano ang pangalan nito. Naisip ni Zofan na talagang nakakatawa nga raw si Brother Guiyu, ngayon pa nga lang daw nito naalala na itanong muli ang kanyang pangalan. Babanggitin na sana ni Zofan ang kanyang pangalan pero hindi na niya ito naituloy noong makarinig sila ng yabag mula sa isang tao. Agad na tinanong ni Guiyu ang dumating na tao kung sino ba raw ito. Sumagot naman ang dumating na lalaki at sinabihan sina Guiyu nang wag na raw ang mga itong mabahala, pinakilala niya na isang araw siyang sundalo na nagmula sa Icefield Federation. Tinanong ni Guiyu ang dumating na Starfall Warlord kung ito ba raw ang survivor na nawala habang nagmimina sa Starfall Elemental Mine. Sumagot naman ng oo ang lalaki at nagpakilala na siya nga raw si Kim. Sinabihan rin ito sina Guiyu na maaari nga raw ang mga itong sumunod sa kanya dahil alam niya kung saan sila maaring ligtas na makalabas. Inobserbahan namang mabuti ni Zofan ang nakaligtas na Starfall Warlord na nagpakilalang miyembro ng Icefield Federation. Habang naglalakad ay kinuwento ni Kim na pagkarating nga raw ng kanilang grupo ay nagkampo sila sa loob ng Starfall Elemental Mine, pero hindi nga raw nila inasahan na aatakihin sila ng napakaraming crystallized teeth shadow leopards. Siya nga lang daw ang nag-iisang nakaligtas at lahat ng kanyang mga kasamahan ay namatay sa mga kamay ng mga halimaw. Alam niya nga raw kung saan maaaring lumabas doon pero hindi niya nga lang daw alam kung paano siya makakaakyat kaya sinubukan niya ring maghanap ng iba pang madadaanan, at sa paghahanap niya nga raw ay doon niya naman nakita ang grupo ng mga ito. Habang nakikinig ay sinabi ni Guiyu na napakaswerte nga raw ni Kim dahil nagawa nitong makaligtas. Itinuro ni Kim ang nasa harapang daan at sinabi na naroon nga raw ang Starfall Elemental Mine, binanggit niya rin na nasa itaas lang daw ng minahang ito ang labasan. Namangha ang grupo ni Guiyu noong makita na ng mga ito ang buong Starfall Elemental Mine, napansin rin nila ang malaking butas sa itaas ng minahan na siyang dahilan kung bakit maliwanag ang lugar. Sinabi ni Kim na maaari nga raw ang mga itong dumaan sa itaas pagkatapos ng mga itong magmina ng mga materyales mula sa Starfall Elemental Mine. Huwag nga lang daw ng mga itong kakalimutan na isama siya kapag lumabas na ang mga ito. Naisip ni Tan Aoshi na bakit nga raw nakakaramdam siya na parang may kakaiba, hindi niya nga raw alam kung ano ang dahilan pero hindi nga raw siya mapalagay. Napaisip si Tan Aoshi kung nararamdaman rin daw ba ng ating bida ang nararamdaman niyang ito. Natuwa si Guiyu at sinabi na pinalad nga raw sila sa pagkakataong ito nang dahil sa laki ng Starfall Elemental Mine na kanilang napuntahan. Bilisan na nga raw nila ang pagmimina para makabalik na agad sila sa kampo at nang makapagdiwang na sila. Tinawag na rin ni Guiyu sina Zofan at Tan Aoshi at sinabi na mag-umpisa na rin daw ang mga ito sa pagmimina. Sinabihan ni Zofan ang grupo ni Guiyu na huminto raw muna ang mga ito. Nagtaka naman si Guiyu sa sinabi ng ating bida, tinanong niya kung ano ba raw ang problema. Tinawag ni Zofan si Kim at sinabi na kanina pa nga raw siyang may gustong itanong. Paano nga raw nagawa ng isang Starfall Warlord na makatakas sa napakaraming crystallized teeth shadow leopards? Ipaliwanag nga raw nito ang buong detalye ng ibinahagi nitong kwento. Tinanong ni Kim ang ating bida kung pinagdududahan ba raw siya nito. Malinaw naman daw ang pagkakasabi niya na sinwerte lang siya kaya nagawa niyang makatakas.
Sinabi rin ni Kim na tinulungan na niya nga raw ang mga ito para mahanap ang Starfall Elemental Mine at ang maaari nilang daanan sa paglabas. Pero pinagdududahan pa rin daw siya ng mga ito at pinapalabas na nagsisinungaling nga raw siya. Sumang-ayon si Guiyu at sinabi na si Kim nga raw ang nagdala sa kanila para makarating sila doon. Nasa harapan na nga raw nila ngayon ang Starfall Elemental Mine, kapag natapos na raw silang makakuha ng materyales ay madali na lang din silang makakalabas. Tinanong din ni Guiyu ang ating bida kung ano nga raw ang dahilan kung bakit ito nagdududa.